We all hate bitter foods. Technically for me, ayoko talaga yung parang mapapait na lasa. Pero did you know, as we age, mas tolerable na sa ating kumain or uminom ng something na mapapait? Well, it's because habang tumatanda tayo, pakonti-konti nang nababawasan yung taste buds natin. Kaya siguro karamihan ng mga matatanda gustong kumakain ng ampalaya, no? Like, diba, nung bata tayo, ayaw natin sa mga pait. And if you can tolerate bitter foods, it is possible na hindi ganun ka-sensitive yung taste buds mo compare sa ibang tao. Kahit gaano ko pa kahit ang mga mapapait na pagkain, I decided na naman to challenge myself to only eat bitter foods for 24 hours. Matagal ko nang iniiwasan tong challenge na to. Nandito na tayo sa, I think, worst of it all. From pinakamapait na gulay to medyo exotic na ulam, ultimo alak. Diyos ko po. Titikman natin yan for this challenge. Kaya ano pang inaantay mo? Let's go! And side note, sorry for almost 1 month na ako hindi nagpo-post dito. Pero guys, tignan nyo, nakalimutan kami ng bahay. Ganun na ba? Pero anyways, let's go! For breakfast, nag-decide muna kami pumunta sa palengke para mamili ng mga ingredients na kailanganin ko for today. Sinabay-sabay namin yung pamimili para hindi na kami pabalik-balik. And for the actual breakfast, wala akong maisip na mapait na almusal. So, for the first time in my life, uminom ako ng black coffee. Tuwing nagsisearch ako ng mga breakfast, lagi nilang binibigay is yung ampalaya na may itlog. Pero for me kasi, hindi yun almusal. Tanghalian yun or gabihan yun. Kasi Diyos ko dahil, ulam na yun, no? Tiniis ko na lang muna yung black coffee. And let's start it easy para sa morning round na to. For my breakfast, kagigising ko lang. And itong black coffee yung naisipan kong breakfast. Wala na kayong maisip na breakfast na mapait. I think sunog na danggit, sunog na. Pero wala kami nun ngayon. So ito na lang inuwin ko. And meron ako dito Hansel. Hindi siya mapait, pero isip ko sasasaw ko na lang siya kasi wala ka ibang makain. So I think Caribals na yan. Nakabahan ako dito kasi first time ko lang inom ng black coffee. Pero may mga kilala kong tao na ito lang talaga iniinom nila. So I guess hindi naman ganun kasama yung lasa. Tangina, ganun nga kasama yung lasa. Sarap. Oh my gosh, lasa siyang nag-overnight kayo tapos iinom ka ng umaga ng kape. Tapos iniinom yung mga kasama mo din ng kape na umaga. Ko ba yun? Sobrang asim niya sa ano. Tignan mo, pag umisum ka na isang buong lagok, maasim na siya sa... Kain ako Hansel. Durug-durug yung Hansel ko. Parang siyang tiramisu. Naglag isang buong Hansel ko sa ilalim. Ang problem sa bang nakatagal ha? Parang tolerable na yung pait. Pala. Shit, feeling ko sobrang, grabe talaga, sobrang energetic ko ngayon maghapon. Ang din mo always ko naman. At baka maging ano ko nito, hyper ako maghapon. Ang asim na talaga, tikman mo kaya, umaasim na sa ano. May mga buo-buo pang bisin sa ilalim mo. Ano pa kaya espresso shot na? Hindi ako gano'n nabusog sa kanya, pero feeling ko nagising talaga ako na mahusay na mahusay. After namin mag-breakfast, feeling ko talaga parang ang energized ko dahil dun sa kapeng ininom ko. Like, there's something about it. Alam niyo, hindi ako nagkakape talaga kasi lagi ako nahihilo tuwing umiinom ako ng iced coffee. Pero yung plain black coffee, iba yung effect niya. Like, feeling ko sobrang talino ko. Attentive. Yes. Hindi, pero parang hindi siya mabigat sa katawan. Usually kasi sa mga iced coffee, inaantok ako after ko uminom ng iced coffee. Pero with this, black coffee, what type of sorcery is this? Sana pala noon ko pa to ginagawa. Finally, for lunch, sakto meron ako nakitang
papaitan sa karinderya dito sa palengke sa amin. Actually, hindi ko in-expect na mapait yung papaitan, pero nung research ko siya, kaya pala siya tinawag na papaitan kasi technically mapait siya. From the word pait. Papaitan. Yes. And again, never in my life pa ako nakakain ng papaitan. Pero today, wala tayong choice. Kailangan kong kainin niya. Okay, for lunch naman, ang naisip kong kainin ko is papaitan. Kasi coming from the word pait, diba? Parang iniisip ko, never pa ako nakakain ng papaitan. Pero inisip ko mapait siya kasi yung pangalan niya palang papaitan. Hindi ko in-expect na mabaho pala to. Kaiba yung amoy niya. Meron ako rice dito. Hindi ko maubos yung ganyan karaming rice. At kinakabahan ako dito sa papaitan. Oh my gosh. Nakatakot yung tsura niya. Para sa pulutan. Hindi naman siya mabaho. Ano, kinakabahan ako lang. Niluto pa ni ate to dun kanina nung binili namin to. Ayan o, may sili pa siya. Kita niyo ba yan? Ikaw ma, sabihin tayo. Sige. Go muna, game. 3, 2, 1. Go. Mapait na siya. Lasa siyang pares na parang mas malinamnam siya sa pares. Pero medyo may pait siya sa dulo. Feeling ko depende sa magluluto to. Kasi parang hindi ko naman ata alam noon na mapait ang papaitan. Kumakain yung tatay ko ng gano'n. Parang may panghin. May lansa factor siya. Kaya mo na yun. Oo. Guys, sa mga kumakain nito, nirespeto kayo. Sadyang hindi rin talaga ako. Maghahanap ako ng laman. Walang laman. Parang matay siya. Tapos kinakabahan ako. Ano itong challenge na to? Diyos ko po. Feeling ko din ako sanay. Parang sa pinakbet, di ba? Pag naamoy mo pinakbet ng una, parang mabaho siya. Pero pag nakain mo na siya, sobrang sarap niya. Sarap yung laman niya. Legit talaga masarap yung laman. Hindi yung laman loob yung parang karne niya. Kasi siyang pares. Pero mas malabnaw yung sabaw. And surprisingly, masarap naman siya. Ang napansin ko lang, hindi siya sobrang pait. Hindi siya katulad nung ina-expect ko na pait levels. Kasi nga tinawag siya papaitan, di ba? So like, ina-expect ko talaga sobrang pait. Pero hindi pala. Like, para lang siyang mas nangingibabaw yung malinamnam flavor. Feeling ko yung pait is parang aftertaste niya na lang. Pero I can definitely say na tolerable naman siya. It's just that it's not for me. And I think hindi ko siya talaga bagay ulamin. Kahit hindi ako nakipag-inuman. Like, parang feeling ko mas maganda siyang pulutan kasi sobrang malasa siya. For the drinks, meron ako ditong melon juice. Well, actually, dito talaga nagsimula yung idea na to. Kasi, nung ginawa namin tong melon juice na to, nakayod namin yung parang green part ng melon. Eh, di ba usually sobrang pait nun? So, naging sobrang pait tuloy siya. Kaya ito ang ating iinumin for today. Hindi ko sure kung dahil nakayod namin, kaya siya pumait. Or dahil malapit na mabulok yung melon, kaya siya naging mapait. Pero anyway, sikman natin. Cheers! Gago, sobrang pait. Tangina, mapait pa to sa papaitan kanina. Nautot ako sa sobrang pait. Shit. Sigang mo lang. Kailangan mo lang. Dito ka. I-stuck siya sa ano. Sobrang pait lang. Grabe. Oo, kaya kailangan tuloy-tuloy mo siya inumin. So, I guess, ubusin ko na lang to kasi hindi tayo pwede magsayang ng pagkain. Palunok, akala ng katawan ko alak siya sa sobrang pait. For my drinks naman, meron akong ginawang melon juice. And if you know na kapag naggawa ka ng melon juice at na-scrape or naisama mo yung parang green na part ng melon, papait ng sobra yung juice na gagawin mo. And hindi ko in-expect, yung ginawa ko palang melon juice ng mga nakarang araw, mas mapait pa to kaysa doon sa papaitan na kinain ko. Yung levels nung pait na meron tong melon juice na to, para na siyang torture. Sobrang pait niya talaga. And sa totoo lang, kung ano pa yung ina-expect mong masarap, yun pa yung parang hindi. Diyos ko, excited pa ako. Inumin ko yung bawang juice ko.
Finally, for merienda naman, sabi sa akin ni Bricks, mapait daw ang isaw. Well, actually, parang hindi naman mapait lahat ng isaw, di ba? Pag feeling ko hindi maganda yung pagkakagawa or pagkakalinis dun sa isaw, yes, meron siyang pait factor. Anyways, naghanap kami ng isaw. And again, sobrang unexpected na to kasi inisip ko sobrang dali lang makahanap ng isaw. Dito kami natagalan ng sobrang ginabi-gabi na kami. Kakahanap lang ng inihaw na isaw. And for my drinks naman, pinartner ako na lang siya ng ice matcha. Wala siyang gatas. Just pure matcha. Binili ko siya sa bento. Yes. Actually, pinagawa ko lang siya kay Bricks. Wala talaga sa menu namin to. For merienda, actually, anong oras na masyado ng late para sa merienda. Pero kasi sobrang nahirapan kami maghanap nito, Ang naisip ko is isaw. Normally, kapag namimili ako ng isaw, pinagdadasal ko na hindi siya mapait. Pero kasi, may mga isaw talaga na mapapait. And hopefully ngayon, tong nabili namin, sana mapait siya. Pero in fairness, mukha siyang masarap. Feeling ko medyo mapait to kasi, alam niyo yung isaw kapag makapal siya, di ba mapait siya ibig sabihin kasi may mga laman-laman kasi sa loob. Wala silang baso doon, so nandito yung suka. Tikman muna natin siya nang wala suka. Hindi naman siya sobrang pait. Well, parang pinag-sakto lang ha. Masarap yung nabili namin isaw, hindi siya mapait. Malinis. Malinis siya. Wala sa suka. Ang malakasan. Sarap siya. Yung pait levels na to, siguro mga ano daw, 1 out of 10. Kaya-kaya ko siyang kainin. Natakam ako. Sarap siya. At first, yung unang batch na isaw na nakain ko, okay yung lasa niya, pero yung pangalawang batch na nakain ko, hindi ko na siya na-videohan. Mapait na siya, Pero para siyang pait na parang masarap pa rin. Alam mo yun? Yung alam mo lang, hindi maganda yung pagkakalinis dun sa isaw, pero sige, ang sarap talaga Like, pag sasawsaw mo siya sa suka, masarap kasi talaga siya. For the drinks naman, para sa merienda ko ngayon, this is ice matcha. Kasi yung dirty matcha daw is merong kape. Sabi niya, hindi ko sure kung totoo yun. Alam, kinakabahan ako, baka maglasa tong ano. Damo. Baka maglasa siyang damo. Masarap siya, nakakapawi siya ng uhaw. Yung aftertaste niya, para siyang ampalaya. Hindi naman ampalaya, para siyang malunggay na... Malunggay na dinurog. Oo. Okay siya oh. Shit, para siya lasang gamot labs. Oh my God. Siguro hindi ako sanay. Masarap siya, para siyang Amerikano. Yung pait levels niya, I'll give it 6 out of 10. Aftertaste Umabot siya sa ano? yung ano niya, Masarap. masarap siya. Ay, dagdag natin Shit, to. utot man naman ako sa ano. Madadagdag natin yan. Napait lang, di pa kasi buhaitip lang to. Hindi, feeling ko ganyan talaga yan. Gaga, syempre. Nula ko lang to. Lasa siyang damo, like, Diyos ko po. Para siyang gamot. Pero at the same time, kapag tuloy-tuloy mo siyang iniinom, refreshing siya kumpara sa other drinks. Siguro kasi parang tubig and matcha lang yun. Nakakapawi siya ng uhaw. Pero once na itigil mo na yung pag-inom, parang sasapakin ka talaga ng amoy damo sa ilong. Pero it turns out I like it. I think mas gusto ko naman to kaysa doon sa melon na ininom ko kanina. Finally, for dinner, ang pinaka-inaantay ko sa lahat is ang ampalaya. Never pa akong nag-ulam ng ampalaya voluntarily. Siguro pinilit ako ng nanay ko nung pakainin ako ng ampalaya. And yun lang yung time na kumain ako ng ampalaya. Pero nung naging adult ako, never akong humawak na ampalaya, never akong kumain ng ampalaya. Bet ko lang siya kapag nasa pinakbet, pero hindi ko siya kakainin. Like, bet ko lang siyang sahog sa pinakbet. Guys, kaya gusto ko siya matikman ng hindi pa siya luto. Kasi hindi ko din pa na-try yun. And I think pwede naman siya kainin ng ganito. Hindi naman mapait. Hindi naman... Kaya mo. Oh, shit. Tingin din ako, dami ang tubig. Pinukuha ko nun to. Painom ako! Pait niya, guys. For dinner naman, meron tayo dito. Nagluto kami ng ginisang ampalaya and luto ko yan, so sana masarap siya. Meron din tayong sakatutak na naman na rice. Sobrang konti ko lang din talaga mag-rice, guys. Hindi ako maarte kumain, sadyang konti lang talaga ako kumain.
chicken eh. Ayun niya na talaga yung ulam. Kinakabahan ako siya, nakitikman ko siya kanina. Pero feeling ko kasi sa sobrang pait nun kanina, feeling ko baliwala na lang to sa akin. Ito muna, wala munang rice. Yung pait niya nasa dulo talaga, no? In fairness, masarap siya. Tolerable yung pait niya. Kailangan mo siya kainin ng kainan para hindi mo malasahan yung pait. Parang pag kumakain ka ng samyang, kailangan kainin mo siya ng tuloy-tuloy para hindi mo maramdaman yung anghang. Dito naman para hindi mo maramdaman yung pait. Masarap siya, guys. Hindi ko in-expect na masarap siya. Pero kung masarap din kasi ako magluto. Sa buong buhay ko, as in first time ko lang talaga kumain ng ganito. Like, yeah, never in my life kung in-expect na kailangan kumain ng ganito. Ano, masarap siya. Kaya hindi ko gets bakit na-discover nila na sobrang pait nito, pwede natin kainin to. Diba? Yung mga niluno natin. Paano na na-discover na pwedeng kainin to? Siyempre, parang pag mapait yung isang bagay, parang, diba, biohazard. Pero in fairness, masarap siya. I love it. It turns out, feeling ko sobrang sarap ko talagang magluto. Masarap siya! Like, once na ma-overcome, once na malagpasan mo na yung pait, dun mo madidiscover na, ay shit, yung mga flavors pala na nandito, like, this is so nice! Na-realize ko na mas masarap yung ampalaya kapag, like, kinabukasan mo na siya kakainin kasi hindi na siya sobrang pait. And girl, wag kayo, naubos namin yung niluto kong yan kasi nga ang sarap niya. I'm so proud of myself kasi feeling ko nagiging adult na talaga ako, guys. Kumakain ako ng ampalaya, umiinom na ako ng black coffee, nakakain ako ng papaitan, guys. Oh my gosh. Is this adulting? Finally, for midnight snack naman, nanonood lang ko ng movie na to. Naalala ko, kailangan ko pala mag-midnight snack. Ano kaya magandang midnight snack? And I remember, nagpunta pala kami sa 7-Eleven. Naghahanap talaga ako ng black bean noodles. Kaso wala talaga. Like, ilang grocery na yung pinuntahan namin and wala talaga akong mahanap na yun. Dark chocolate na lang yung kakainin ko with a twist. Kasi namili pa ako ng soju te and never ever na akong humawak ng soju after kong gawin yung one shot, one makeup challenge doon sa TikTok ko. Oras na para sa one shot, one makeup challenge. Wala akong shot glass dito so ito na lang yung gagamitin natin. Kinakabahan ako, wait lang. Kaya ba itong ganito karami? Hindi ko kere na yan ha, marami-rami to. Oh my God, kinakabahan ako. Ako nag-inom kaya medyo kinakabahan ako siya. Nagkaroon ako ng PTSD dun sa challenge na yon. So, tinikman ko muna yung aking dark chocolate. Finally, for midnight snack, ang kakainin ko is dark chocolate na Hershey's tsaka dark chocolate na Toblerone. I think hindi naman magiging sobrang pait to kasi parang hindi naman siya pure dark chocolate. By the way, nanonood pala ako ng TV ngayon. Diba natin? Ay, ang sarap. After kong uminom nung kape kaninang umaga, and after na lahat ng challenges ko this day, bali wala na ito mga dark chocolate na to. Doon talaga hindi ako makain ng mga ganito kasi hindi ako mahilig sa mga pait. Anyway, sikman naman natin tong Toblerone. Ngayon lang makakain ng Toblerone na ano. Pwede pa ba to? Pwede yan? Ngayon na natin itsura niya talaga kasi kulay black yan. Okay. Parang siyang pulbo. Bili kasi namin sa 7-Eleven to 10. Parang piling ko wala naman iba namimili nito. April 23. Kasunod ng birthday ko. 2026. Napait. Shit, sana makatulog talaga ako. Well, meron akong iinumin na pampatulog. Kunin mo na! Bricks, kunin mo na. Yes! Ngayon na lang ulit ako mag-iinom ng soju after nung aking one shot, one makeup challenge sa TikTok. Nagtagpo na naman ulit kami ni Strawberry Soju. Hindi talaga ako umiinom. Drink responsibly. Hindi ako nagiinom talaga, guys. More than one shot na to, no? Alam kong basic lang sa inyo to, pero ito na parang pinakamapait sa akin. 3, 2, 1. Nakaman ako. 1, 2, 3. Nakaman ako. Tubig! Kami na tubig! Hindi mo na sobrang pait. Siguro mapait yung kunain kong chocolate kanina. Sana makatulog ako. This is my midnight snack. Hindi naman pala siya mapait, Diyos ko po. Guys, hindi ako nagiinom, so hindi ko alam kung anong alak yung mga mapait. At ayoko rin mamili ng hardcore na alak kasi hindi naman talaga, guys, baka mabaliw ako. Hindi ko kaya. And natikman ko ulit yung soju. Diyos ko po, hindi naman pala siya ganun kalala. Like, yung utak ko kasi, nagkikreate siya ng coping mechanism of some sort na parang pinoprotektahan ko yung sarili ko. Like, iniisip nung
ng utak ko na, mapait yan, masama yan sa'yo, delikado yan. Alam mo yun, yung parang normal instinct mo as a human. Pero once na matikman mo siya, and ma-realize mo na hindi lang pala pait yung flavor na meron dun sa pagkain na yun, ma-realize mo na masarap naman pala yung mga bagay-bagay. OA ka lang talaga. And girl, finally, natapos ko na rin tong pinaka-kinakatakutan kong challenge. Hindi ko rin in-expect na ito yung pinaka-magugustuhan kong challenge sa lahat. Ang dami kong pagkain na nagustuhan na hindi ko malalaman na masarap pala kung hindi ko sila itatry. Kaya this time, I challenge you na try mong kumain ng ampalaya kung hindi ka kumakain ng ampalaya. Try mong uminom ng black coffee kung natakot ka sa black coffee. Or even, try mo rin kumain ng papaitan. Kasi at the end of the day, hindi mo malalaman na gusto mo pala yung isang bagay kung hindi mo pa siya nasusubukan. Hindi mo malalaman na masarap ang isang pagkain kung hindi mo pa siya natitikman. Nakatakutan kong gawin itong challenge na to pero ginawa ko siya para sa inyo. And guys, lapit na tayo mag 200k. So, subscribe!